Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang napakagandang pagkakataon na naman ang magkasama-sama tayo upang pakinggan ang isang kwentong magpapatibok sa ating mga puso, magdadala ng matinding kurot sa ating damdamin, at magpapaisip sa atin kung hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagmamahal. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay puno ng emosyon, sikreto, at mga bawal na nararamdaman na pilit nating nilalabanan, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana kapag ang puso na ang nagsimulang tumibok sa isang maling sitwasyon. Kaya naman, bago natin simulan ang madamdamin at kapanapanabik na salaysay na ito, nais ko munang mag-iwan ng isang munting paalala. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Sonia. Noong lumipat kami sa aming bagong tahanan sa Calamba, Laguna, halo-halong emosyon ang naramdaman ko habang inaayos ko ang aking mga gamit sa kwarto. Hindi pa rin ako lubusang sanay na may bago na kaming kasama sa buhay. Lalo na't kamamatay lang ng aking ama, 2 taon ang nakalilipas. Ang aking ina na si Teresita ay nagpasyang magpakasal muli kay Tito Bernardo, isang byudo na may mabait din na disposisyon sa buhay. Kasama ni Tito Bernardo ang kanyang anak na lalaki na si Brandon, na naging instant stepbrother ko mula noong araw na mag-isang bubong na kaming 4. Noong mga unang linggo namin sa iisang bahay, talagang napakailang at awkward ng sitwasyon para sa aming dalawa ni Brandon dahil hindi kami sanay mag-usap. Madalas kaming magkasalubong sa kusina o sa sala. Ngunit simpleng tango at pilit na ngiti lamang ang tanging na ibabahagi namin sa isa't isa. Si Brandon ay isang tahimik na binata na mahilig magbasa ng mga libro at laging nakatutok sa kanyang pag-aaral ng inhenyeriya. Ako naman ay abala rin sa aking mga gawaing pampaaralan, kaya naman bihira talaga kaming magkaroon ng mahabang usapan na lampas sa karaniwang pagbati araw-araw. Isang gabi, habang bumubuhos ang napakalakas na ulan sa labas, nakaramdam ako ng matinding uhaw, kaya naman nagpasya akong bumaba sa kusina upang kumuha ng malamig na tubig. Laking gulat ko nang makita ko si Brandon na nakaupo sa may hapagkainan habang umiinom ng mainit na kape sa gitna ng kadiliman. Nagkatitigan kaming dalawa sa loob ng ilang sandali bago siya unang ngumiti at inalok ako ng biskwit na nasa mesa. Doon nagsimula ang aming unang totoong usapan na umabot ng halos 1 oras tungkol sa aming mga pangarap sa buhay. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong unti-unting nawawala ang pader na nakapagitan sa aming dalawa at mas nagiging komportable na kami sa isa't isa. Madalas na kaming magkwentuhan tungkol sa aming mga karanasan sa paaralan, mga paboritong pagkain at mga kantang paulit-ulit naming pinakikinggan sa aming mga cellphone. Si Brandon ang unang nakapansin kapag madilim ang aking mukha at alam niyang may dinaramdam akong lungkot o stress dahil sa mga akademiko kong gawain. Palagi siyang handang makinig sa aking mga hinaing nang walang anumang paghuhusga o pagkainis sa aking mga kadramahan. Isang araw, dinala ako ni Brandon sa isang magandang pasyalan sa Tagaytay upang doon ay magpahinga at makalimot sandali sa mabigat na schedule ng aking mga pagsusulit. Habang nakatanaw kami sa magandang bulkang Taal at ninanamnam ang malamig na hangin, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan sa aking puso na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pag-aalaga habang inaayos niya ang aking suot na jacket upang hindi ako masyadong lamigin sa aming pwesto. Doon ko napagtanto na mas malalim na ang kanyang papel sa aking buhay kaysa isang kapatid. Hindi ko maitatanggi na si Brandon din ang unang taong nakakaintindi sa aking mga kakaibang ugali na kahit ang aking sariling ina ay hindi maunawaan.
Sa tuwing nagkakaroon kami ng munting hindi pagkakaunawaan ni na Mama Teresita at Tito Bernardo, si Brandon ang laging namamagitan at nagpapaliwanag sa kanila ng aking panig. Ang kanyang mga banayad na salita at malalalim na titig ay tila may mahiwagang kapangyarihan na magpatahimik sa aking magulong isipan tuwing gabi. Dahil dito, unti-unting nagbago ang aking pagtingin sa kanya na hindi ko na napigilan pa kahit anong gawin kong pag-iwas. Isang hapon, habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga lumang libro sa library ng bahay, biglang nadulas ang aking paa sa upuan. Agad akong nasalo ni Brandon sa kanyang mga matitipunong bisig at sa ilang segundo ay literal na huminto ang ikot ng mundo para sa aming dalawa. Ang aming mga mukha ay sobrang magkalapit at naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso na sumasabay sa sarili kong kaba. Doon ko unang napansin na iba na ang kaba ko sa tuwing magkalapit kami sa mga ganitong pagkakataon. Matapos ang insidenteng iyon sa library, naging mas sensitibo na ako sa bawat galaw ni Brandon sa loob ng aming bahay araw at gabi. Kahit simpleng pag-abot lang ng ulam sa hapagkainan ay nagdudulot na ng matinding kuryente sa aking balat na nagpapapula sa aking mga pisngi. Alam kong maling-mali na makaramdam ng ganito para sa aking stepbrother. Ngunit sadyang traidor ang puso kapag natagpuan na nito ang kanyang tahanan. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na paghanga lamang ito. Ngunit ang totoo ay nahuhulog na ako ng tuluyan. Upang makaiwas sa lumalalim kong nararamdaman, nagpasya akong sumama sa bakasyon ng aking matalik na kaibigang si Valerie sa probinsya ng Iloilo. Akala ko ay makatutulong ang paglayo ng ilang daang kilometro upang muling maibalik sa normal ang aking puso at makalimutan si Brandon. Subalit, bawat magandang tanawin sa Islas de Gigantes at bawat masasarap na pagkain na aming tinatamo ay lalo lamang nagpapaalala sa akin sa kanyang mga ngiti. Gabi-gabi kaming nagtatawagan sa telepono at mas lalo lang kaming nagiging sabik sa boses ng isa't isa habang lumilipas ang mga araw. Hindi ko akalain na susunod pala si Brandon sa Iloilo matapos ang 3 araw dahil daw sa matinding pag-aalala sa aking kaligtasan doon. Noong makita ko siya sa lobby ng aming hotel sa lungsod, biglang nawala ang lahat ng aking mga pangamba at tanging ligaya ang namayani. Sumama siya sa aming mga lakad kasama sina Valerie at ang pinsan nitong si Albie na nagpakita rin ng interes sa akin. Sa tuwing lumalapit si Albie sa akin, napapansin ko ang pagsubo ng selos sa mga mata ni Brandon na pilit niyang itinatago. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Brandon sa dalampasigan, habang natutulog na sina Valerie, binalot kami ng isang napakatahimik ngunit emosyonal na kapaligiran. Diretsahan niyang tinanong sa akin kung may pagtingin ba ako kay Albie dahil hindi niya raw kayang makita na may ibang humahawak sa aking mga kamay. Nabigla ako sa kanyang naging pahayag, ngunit bago pa ako nakasagot, ay hinawakan na niya ang aking mukha gamit ang kanyang mga palad. Doon ko nakita ang halo-halong takot, pagnanasa at wagas na pagmamahal sa kanyang mga mapupungay na mata. Sonia, alam kong kasalanan ito at alam kong magiging magulo ang lahat, pero hindi ko na kayang magpanggap na kapatid lang kita, bulong niya sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila musika sa aking pandinig na matagal ko nang gustong marinig mula sa kanyang sariling mga labi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Iloilo, tuluyan nang gumuho ang lahat ng aking mga depensa at takot. Hinayaan ko ang aking sarili na yakapin siya ng mahigpit habang umiiyak dahil sa magkahalong takot at labis na kaligayahan. Doon sa dalampasigang yon, naramdaman ko ang unang dampi ng kanyang mga labi sa aking mga labi na puno ng wild na emosyon. Isang halik na nagtataglay ng lahat ng mga buwan ng pagpipigil, lungkot at matinding pagnanasa na aming itinago sa loob ng aming mga puso. Ang bawat hawak niya sa aking baywang ay nag-iiwan ng apoy na nagpabura sa aming isipan na kami ay magkapatid sa batas. At kahit alam naming mali,
Pareho kaming nahirapang umiwas sa tamis ng bawal na pag-ibig na yon. Pagbalik namin sa Maynila, naging mas mahirap ang sitwasyon dahil kailangan naming magpanggap na walang nangyari sa harap ni na Mama Teresita at Tito Bernardo. Sa tuwing magkakasama kaming apat sa sala, kailangan naming pigilan ang aming mga tingin na nag-uusap ng mga lihim na pagnanasa. Ngunit kapag tulog na ang lahat at madilim na ang buong paligid, lihim na pumupunta si Brandon sa aking kwarto upang doon kami magkasama. Ang mga sandaling iyon ay puno ng nakatagong romansa, pagnanasa at matinding takot na baka kami ay mahuli. Isang gabi, muntik na kaming mahuli ng aking kapatid sa ama na si Diego, na biglang kumatok sa aking kwarto upang manghiram ng charger. Mabuti na lamang at mabilis na nakapagtago si Brandon sa likod ng aking mahabang kurtina bago pa nabuksan ang pinto. Ang pangyayaring iyon ang nagdala sa amin sa katotohanan na napakadelikado ng aming ginagawa at maaaring masira ang aming pamilya. Nagsimula kaming mag-away dahil sa takot at sa bigat ng konsensya na unti-unting pumapatay sa aming dalawa araw-araw. Nagpasya kami na subukang maglayo muli at bawasan ang aming mga pag-uusap sa loob ng bahay upang hindi makahalata ang iba naming mga kamag-anak. Si Brandon ay nagsimulang maglagi sa universidad hanggang gabi, samantalang ako naman ay madalas sumama sa aking mga kaibigan sa labas. Ngunit ang pag-iwas na ito ay lalo lamang nagdulot ng matinding sakit at pagnanasa sa aming mga puso na tila unti-unting nauubos. Napagtanto namin na hindi ganoon kadaling burahin ang pag-ibig na nakatatak na sa aming buong pagkatao. Dahil sa hindi na namin kayang tiisin ang sakit ng pag-iwas, nagpasya kaming dalawa na magkaroon ng isang huling biyahe sa Vigan, Ilocos Sur. Sinabi namin kina Mama Teresita na may dinaluhan kaming seminar para sa aming mga kurso upang hindi sila maghinala sa aming pag-alis. Doon sa lumang lungsod ng Vigan, sa gitna ng mga cobblestone na kalsada at mga antigong bahay, muli naming naramdaman ang kalayaan. Malayo sa mga mata ng aming mga magulang, malaya kaming magkahawak kamay na naglakad sa Calle Crisologo habang ninanamnam ang bawat sandali. Sa aming tinutuluyang hotel na may disenyong Espanyol, nagkaroon kami ng isang napakahaba at seryosong usapan tungkol sa aming hinaharap bilang magkasintahan. Alam namin na kung ipagpapatuloy namin ito sa Maynila, marami kaming masasaktang tao, lalo na ang aming mga magulang na nahanap ang kanilang kaligayahan. Umiyak si Brandon habang sinasabi na handa niyang iwan ang lahat, maging ang kanyang mana, basta't makasama lang ako sa buhay. Ang kanyang wagas na pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang anumang bagyo. Doon sa kwartong yun sa Vigan, dinala kami ng aming emosyon sa isang gabi ng wagas at ligaw na pagpapakita ng aming pagmamahal. Ang bawat haplos at halik ay may kasamang pangako na anuman ang mangyari sa hinaharap, kami ay mananatiling tapat sa isa't isa. Hindi na namin iniisip ang bukas. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, kung saan kami ay dalawang taong nagmamahalan nang walang pagkukunwari. Ang gabing iyon ang naging selyo ng aming walang hanggang pag-ibig na hindi kayang tapatan ng anumang batas ng tao. Pagkatapos ng aming bakasyon sa Vigan, nagpasya kaming magtapat sa aming mga magulang noong makabalik kami sa aming bahay sa Laguna. Tinipon namin ni na Mama Teresita, Tito Bernardo at Diego sa sala upang sabihin ang katotohanan tungkol sa aming relasyon. Noong una ay binalot ng matinding galit at kaguluhan ang buong bahay dahil hindi nila matanggap ang aming ginawang pagpili. Umiyak si Mama Teresita at labis na nadismaya si Tito Bernardo sa aming naging lihim na relasyon sa loob ng mahabang panahon. Ngunit dahil sa aming katatagan at sa pagpapakita na tunay at malalim ang aming pagmamahal, unt-unting lumambot ang kanilang mga puso matapos ang ilang buwan. Napagtanto nila na hindi naman kami magkadugo at walang sinumang batas ang pwedeng humadlang sa dalawang pusong tapat na nagmamahalan.
nagpasya si Brandon na lumipat muna ng tirahan sa isang apartment malapit sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya upang mabigyan ng espasyo ang pamilya. Ang paglayong ito ay hindi nagpahina sa amin, kundi lalo pang nagpatibay sa aming relasyon bilang magkasintahan. Ngayon, matapos ang 2 taon ng pakikipaglaban sa aming pag-ibig, masaya kong ibinabahagi na kami ni Brandon ay opisyal ng magkasintahan na may basbas ng pamilya. Natutunan namin na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo, lakas ng loob, at pasensya sa gitna ng mga pagsubok. Ang aming kwento ay naging patunay na ang puso ay walang pinipiling oras o sitwasyon kapag nahanap na nito ang kanyang kabiyak. Masaya kaming nabubuhay ngayon nang walang itinatamong takot o lihim sa aming mga puso araw-araw. Nagpapasalamat ako kay Brandon dahil hindi niya ako binitiwan sa mga sandaling gustong-gusto ko nang sumuko dahil sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Siya ang aking naging lakas, aking sandigan, at ang aking stepbrother na hindi ko kailanman maiiwasan dahil siya ang aking tadhana. Sa mga nakikinig ngayon, sana ay huwag kayong matakot na ipaglaban ang inyong nararamdaman basta't wala kayong tinatapakang ibang tao sa inyong pagpili. Ang pag-ibig ay isang biyaya na dapat ipagmalaki at alagaan anuman ang maging sitwasyon. At yan ang kwento ni Sonia, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess,